Natigilan ako sa pagkain. Ibinaba ko ang hawak ng mga kubyerto sa sarili kong plato. Nagtaka ako nang may naglahad ng kamay sa harapan ko. Mula sa nakalahad na kamay sa harapan ko, tumingala ako at nakita ko si Queen na nakangiti habang nakatayo sa gilid ko. Tumikwas ang kilay niya nang tiningnan ko lang ang kamay niyang nakalahad sa harapan ko. "Aren't you gonna hold my hand?" Tila naiinip niyang tanong sa akin. Ilang segundo nang nakabitin sa ere ang kamay at hindi ko man lang hinawakan ito. "Bakit?" Tanong ko naman pabalik. Imbes na sumagot ay bumuntong hininga siya at pagkatapos ay kinuha ang kamay kong nakalapag sa hita ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Sapat lang na maramdaman ko ang init nito at hinila ako patayo. "Teka, hindi pa ako tapos kumain." Reklamo ko nang hilain niya ako ng tuluyan paalis sa kinauupuan ko. Nagpatinaod lang ako kung saan niya man ako dadalhin. May tiwala naman ako sa kanya at alam kong hindi niya ako ipapahama kahit kailan. Napatingin ako sa paligid sa pag-aakalang may nakasunod sa amin. O baka nakasunod siya sa aming dalawa ni Queen. Ganoon ang ginagawa ko, pero hindi ko pinapahalata kay Queen ang umuusbong na pag-aalala ulit sa puso ko. Naglakad-lakad lang kami habang magkahawak ang aming mga kamay. Every time I look at our intertwined hands, it's euphoric. I've never felt this kind of happiness before. Only this man can give me this kind of happiness. Only this man could make my heart beat faster. Only this man could make me feel a lot of emotions every time I'm with him. While walking, I could also feel his happiness. It's radiating from his body. He's all smile, not giving a damn with his surroundings. May mga babaeng nagpapapansin, pero parang hindi niya nakikita ang mga yon. Natigilan ako nang bigla na lang tumigil sa paglalakad si Queen. Hindi ko alam kung bakit sa loob lang ng ilang segundo ay mabilis na lumamig ang kamay ko at ang bilis ng tibok ng puso ko. "Hey!" I was startled when Queen suddenly talked. "Gusto mong pumasok doon?" Tanong niya. Napatingin naman ako sa isang souvenir shop na itinuro niya. Hindi kalayuan sa kinaroroonan naming dalawa. Marami ang bumibili roon. Lumingon ako kay Queen. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti at masayang tumango. Magkahawak kamay kaming pumasok sa shop. Kagaya ng inaasahan, maraming ang tao sa loob. Nakagaya namin na iturista rin sa lugar. Pagpasok pa lang naming dalawa sa loob ni Queen, nakuha na agad niyang atensyon ng mga babae. Pero kagaya kanina, hindi niya pinansin ang mga yon. Inilibot niya ang tingin sa loob ng souvenir shop. Naghanap ako ng mga souvenir na pwedeng bilhin at ibigay kay Missy. I saw some shirts, keychains, wallet and different kinds of souvenirs. As usual souvenir shop has. Nang tumingin ako sa gilid ko, wala na si Queen. Ni hindi ko man lang namalayang nakalis na siya sa tabi ko. Inilibot ko ang paningin para hanapin siya at hindi naman ako nabigo. Nang makita ko siyang namimili ng mga souvenir sa isang shelf. Hinayaan ko na lang siya at namili naman ang bibilhin ko. Kumuha ako ng 2 printed na t-shirts. Magkapareho ang print na pinili ko para terno kami ni Missy. Habang namimili ako ng design at style ng kitchen ng bibilhin ko, biglang may humarang na teddy bear sa harapan ko. Napaayos ako ng tayo at napatingin sa kung sino ang may dala ng teddy bear. It's Queen. "It's cute, right?" Nakangiting tanong niya sa akin habang nakatingin pa rin sa hawak niyang teddy bear. The teddy bear was really cute. It looked so fluffy. Seeing Queen holding a cute teddy bear never crossed my mind. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na matutuwa siya sa isang teddy bear. He always looked so soft. Sabi nung nagbabantay, pwede daw ipapersonalize ang teddy bear. Saad niya. Ngumiti naman ako sa kanya nang lingunin niya ako. "It's the last teddy bear here too." Dagdag pa niya. "How?" I asked curiously. "Someone from the shop will embroider the name on the right feet of the teddy bear." Sagot niya na tinanguan ko lang. Nagtaka ko nang ibinigay niya sa akin ang teddy bear. Nang hindi ko tinanggap yun, kinuha niya ang mga hawak kong mga t-shirts at siya na mismo ang nagdagay ng teddy bear sa kamay ko. "Bakit mo binibigay sa akin to?" Takang tanong ko habang tinititigan ng teddy bear. "I'm giving you that as a souvenir. A reminder that you've been with me in this place." Sagot niya. "Ano ang ipinalagay mong pangalan?" Tanong ko. Nang hindi na ako makapaghintay sa sagot niya, ako na mismo ang tumingin sa paa ng teddy bear, kung saan nakaborda ang pangalan na tinutukoy niya.
Natigilan ako at nagtaka kung bakit iba ang nakalagay na pangalan sa paa ng teddy bear. Akala ko ay pangalan niya o hindi kaya ay lugar na to. Pero hindi ko inaasahang ibang pangalan ang nakaborda dito. It's a she. Sagot niya sa akin ng tila mabasa ang pagtataka ko. Bakit ito yung pinalagay mo? Bakit hindi pangalan mo? Nagtataka kong tanong nang tignan ko siya. He just shrugged off his shoulder. I don't know. It suddenly crossed my mind earlier. And besides, it's cute. It suits her. Sagot niya at hinawakan din ng teddy bear. Tumango ako at sang-ayon sa sinabi niya. Maganda naman talaga ang pangalan na nakaborda. Pagkatapos nun, tinulungan niya akong mamili ng mga keychain. Kumuha ako ng magkapareho na design at isang hindi. Yun lang ang napili ko kaya hindi rin kami nagtagal sa loob at agad na lumabas. Pagkatapos naming bayaran ng mga pinamili namin sa cashier. Hindi na rin kasi ako komportable sa klase ng tingin ng mga babaeng nandun. Kahit pa nakita nilang may kasama si Queen ay sinusubukan pa rin nilang lumapit at magpapansin sa lalaki. Here, I softly said. I hold his hand and I gave him the keychain I bought. It's the same as mine. He smiled as he saw what I gave him. Para bang sobrang mahal ng binigay ko sa kanya. Kahit pa 50 pesos lang naman ang presyo nun. Why are you giving me this? Tanong niya sa akin nang hindi maalis-alis ang tingin sa keychain na nasa palad niya. Manghang-mangha siya habang nakatingin sa maliit na keychain. To remind you that I was with you today. I was with you at this place. And also to remind you of me. Saad ko. Namula ako at nahiya sa huli kong talatang sinabi. Pero hindi ko pinahalata iyon sa kanya. Ngumisi siya at napangiti habang nakatingin sa hawak niyang maliit na keychain. The design was my zodiac sign. It was designed in an aesthetic way and it looked so cute. The design was too girly. Pinutol niya ang sasabihin ko sana. No, it's actually cute. I love it. Saad niya. Mula sa keychain tumingin siya sa akin. Thank you, Julia. Sinserong saad niya na mas nagpalawak sa ngiti ko. Thank you din. Thank you for bringing me here. Sagot ko. Ngumiti siya at hinila ako para sa isang mahigpit na yakap. Nilagay namin sa kotse ang mga pinamili naming dalawa. Hinubad ko ang suot kong jacket dahil sa naramdamang init. Naghanap ako ng pantali ng buhok sa bag ko. Nang may nakita, itinali ko ang buhok ko at hindi na nag-abalang magsuklay pa. Natigilan ako nang maramdaman kong may nakatingin sa akin. Nakita ko si Queen na nasa pintuan malapit sa driver's seat. Nakatingin siya sa akin habang nakatayo lang siya roon. Hindi ko naman maiwasang mailang dahil sa titig niya sa akin. What? Tanong ko. He smiled. You look hot while doing that. Sagot niya na nagpula sa mukha ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Ewan ko sa'yo. Inirapan ko siya pero tinawanan niya lang yon. Sumakay na ako sa kotse at ganun din ang ginawa niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko pagkatapos niyang paandarin ng kotse. We're going somewhere. Sagot niya. Saan nga? Trust me and enjoy the ride. Sagot niya. Tumahimik na lang ako at hinayaan siya. I yawned and closed my eyes. I made myself comfortable in my seat while my eyes are closed. Sleep well, love. That was the last thing I heard before I fell into a deep slumber. Nagising ako na nasa isang kwarto na ako at mag-isang nakahiga sa gitna ng malambot na kama. Ang unang bumungad sa akin ay ang puting kisame sa kwarto. Bumangon ako at sinuri ng tingin ang buong paligid. Kasalukuyan akong nasa isang malaking kwarto. May isang malaking TV sa harapan ng kinahihigaan ko at may maliit na cabinet sa baba nun. Puti ang pintura ng buong kwarto, maging ang mga kurtina na sobrang aliwala sa paningin. May naririnig akong tunog ng hampas ng alon sa malapit, kaya mas lalo akong nakuryoso kung nasaan ako. Hindi ko mahanap si Queen sa banyo ng kwarto. Tumayo ako at nakapaang naglakad papunta sa may veranda na nasa gilid lang ng kama. May nakatakip na manipis na puting kurtina na siyang naghihiwalay sa kwarto at veranda. Dahil sa lakas ng hangin, tinatangay nito ang puting kurtina papunta sa loob ng kwarto. Agad na sumalubong sa akin ang maalat na amoy ng hangin, ngunit nakakaginhawa naman. Pumikit ako at dinama ang masarap at may kalamigang simoy ng hangin mula sa dalampasigan. Ilang minuto akong nakapikit nang bigla na lang may yumakap sa akin mula sa likuran. Hinalikan niya ang pisngi ko. Pagkatapos ay ipinahinga ang pisngi niya sa balikat ko. Ni hindi ko man lang namalayan o maski narinig ang pagdating niya.
You're finally awake. Saad niya at mas hinigpitan ng pagkakayakap sa akin mula sa likuran. Napahinga naman ako ng malalim at nakaramdam ng kapayapaan sa mga bisig niya. Iminulat ko ang mga mata ko at itinuon ang paningin sa aswal na dagat na nasa kalayuan. Nasaan tayo? Tanong ko sa kanya matapos ang halos 1 minutong katahimikan. Paradise, sagot niya. Narinig ko ang pagngisi niya sa leeg ko, kaya kumalas ako sa yakap niya at hinarap na siya ng tuluyan. Paradise? Nagtataka kong tanong na umani lang ng halakhak mula sa kanya. Inilingkis niya ang kamay niya sa bewang ko at hinigit ako palapit sa kanya. Hindi kontento sa lapit ng katawan naming dalawa. Ramdam ko ang init ng buong katawan niya dahil sa sobrang lapit namin. What? Natatawa niyang tanong na nagpasimangot sa akin. It's the resort's name, Julia. What paradise are you thinking, ha? Nanunodyo niyang tanong. Pagkatapos ay ibinaon ang ulo sa pagitan ng leeg at balikat ko. Nagtatanong lang ako. Ikaw tong kung anong iniisip. Sagot ko at umirap sa kanya. Isinayaw naman niya ako habang nakayakap pa rin sa akin. Sinuklay ko naman ang malambot niyang buhok at tahimik na din namang katahimikan. Kumalas ako mula sa yakap niya at pumasok na sa loob ng kwarto. Naramdaman ko namang sumunod kaagad siya sa akin pagpasok ko. Umupo ako sa kama at tahimik lang. Nakatayo naman siya sa harapan ko, hawak-hawak ang cellphone niya. I already called the restaurant near here for a reservation. Saad niya at muling tiningnan ang cellphone. Let's go? Inilahad niya ang kamay niya sa harapan ko. Tiningnan ko muna siya pagkatapos ay ang kamay niyang nakalahad. Kinuha ko iyon ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay tumayo. Hawak niya lang ang kamay ko nang lumabas kami ng kwarto. Nagtaka ko nang makitang may sala, kaya naman tumingin ako kay Queen. I own the resort. This is my own room here. Saad niya sa akin. Hindi pa man ako nagtatanong, alam niya na kaagad kung ano ang tumatakbo sa isipan ko. Okay, akala ko wala kang ganitong negosyo. Sagot ko. Tumingin ako sa buong sala. May mga furnitures, paintings at may mga bulaklak din sa vases. Maganda at maaliwalas ang kulay ng kwarto niya rito. Napaka-homing tingnan. Nang palabas na kaming dalawa, naramdaman kong may ipinatong siya sa balikat ko. Nang tingnan ko kung ano iyon, may ipinatong pala siyang itim na jacket. Napatingin naman ako kay Queen na agad nung ngumiti nang magtama ang paningin naming dalawa. He hugged me sideways and smelled my hair. It's getting colder outside. You might catch a cold. Saad niya. Paano ka? Tanong ko nang makitang nakasuot lang siya ng isang manipis na puting polo at saka khaki shorts. Mas ngumiti pa siya dahil sa tanong ko. He hugged me tightly and held my hand before he opened the door for me. I know for sure that you'll take good care of me, so I don't mind if I'll get sick, he said and winked at me. Umirap muna ako sa kanya bago lumabas ng pinto. Sumunod naman siya sa akin pagkatapos niyang maisara ang pintuan. Tahimik ang buong hallway habang naglalakad kaming dalawa. May mga nakakasalubong kaming mga empleyado na agad na yumuyo ko at bumabati sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero habang naglalakad, nilalaro-laro ni Queen ang mga daliri ko habang nakaakbay siya sa akin. Kapag inilalayo ko naman ang kamay ko sa kanya, kukunin niya iyon saka isisiklop sa mga kamay niya. Pinindot niya ang button ng elevator nang hindi pa rin binibitawan ng kamay ko. Nang makapasok kami, niyakap niya ako mula sa likuran. He rested his chin on my shoulder while hugging me tightly from the back. We look cute, he suddenly said after minutes of silence between the two of us. Natawa ako sa sinabi niya, lalo na't nakikita ko ang refleksyon naming dalawa sa pinto ng elevator. He's pouting while saying those words. And I'm not exaggerating it when I say that clingy Queen looks very cute and hot at the same time right now. Why are you laughing, ha? Tanong niya. Natawa lang ako at umiling-iling lang sa kanya. He was about to tickle me when suddenly the door of the elevator opened. Out of shock, I immediately pushed Queen. Nang tignan ko siya, nakasalampak na siya sa gilid at gulat na nakatingin sa akin. Mabilis na binawi ko ang tingin ko mula sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan ko kung sino ang pumasok. It was a woman, wearing a two-piece black swimsuit, and she nailed it. With the curves at the right places, she can pass as a model. Hi! Akala ko ako ang kausap niya, pero si Queen pala, na ngayon ay dumadaing pa rin dahil sa pagkakatulak ko sa kanya kanina.
Nakaramdam ako ng guilt nang makita ko ang kalagayan niya. Hindi niya pinansin ang babae. Imbes ay lumapit siya sa akin. Ipinulupot ang braso sa bewang ko at mas inilapit pa ako sa kanya. Inilapit niya ang bibig sa tenga ko at bumulong. You really want to be punished, ha? Mahinang bulong niya sa akin. Nakaramdam ako ng kakaiba at nanindigang balahibo ko dahil sa klase ng pagkakasabi niya. Siniko ko lang siya nang wala akong masabi. Pero tinawanan niya lang ang ginawa kong pagsiko. Nang maalala kong may kasama pala kaming dalawa, tiningnan ko ang babae kanina at nakita kong masama na ang tingin niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin hanggang sa makalabas kaming lahat ng elevator. Paalis na sana kami ni Queen nang tinawag niya ang pansin ng lalaki. If you wanna have fun tonight, just knock on my door. Maarte niyang saad na may pakagat ng labi. I'm already having fun with my girl. Sagot ni Queen sa kanya na nagpatahimik sa babae. Namula naman ang mukha ko dahil sa pagsagot niya ng pabalang sa babae. Umiwas na lang ako ng tingin kay Queen nang subukan niya akong tignan. He just pinched my cheeks and we continued walking. Pumunta kami sa isang open resto na malapit lang sa dagat. Niyakap ko ang sarili ko nang makaramdam ng sobrang lamig. Totoo nga ang sinabi ni Queen na malamig sa labas. Bakit walang tao? Tanong ko nang makitang walang ibang tao sa resto kundi kaming dalawa lang. Di mang ilaw sa buong paligid at may mga nakasinding kandila sa sahig. Iginiya niya ako papunta sa mesa na nasa gitna ng resto. May mga maliliit na ilaw ang nakasabit sa itaas na nagbibigay liwanag sa amin. Sa gitna ng mesa, may nakalagay na mga bulaklak sa isang mamahaling vase. May mga kandila rin sa magkabilang gilid nito. May pagkain at kung ano-ano pa. The place looks so romantic. I look at Queen and he's smiling at me. Do you like it? Tanong niya. Nakangiti naman akong tumango-tango sa kanya. Inilibot ko ang paningin sa paligid bago ulit ibinalik ang tingin sa kanya. It looks perfect, Queen. Saad ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. A perfect dinner for a beautiful woman. Saad niya at inalalayan akong umupo. I said my thank you and he kissed my forehead before took a seat. A waiter suddenly appeared and served us our food. We just silently eat the whole time until Queen suddenly stood up and he offered his hand. May I have this dance? He asked. At the same time, a mellow music played. I look up at him and hold his hand without breaking our eye contact. He put his hand at the small of my back and guided my head to lean on his chest. Because of our position, I can freely hear his heart beating rapidly. I closed my eyes. Millions of butterflies flutter inside my stomach and I feel blissed. He's swaying his body and so am I. He's humming while hugging me and spinning us around. He rests his cheeks gently on my head. I never celebrate my birthday, he suddenly said. Without opening my eyes, I asked him, why? It will just only remind me. He stopped and breathed heavily. My birthday is not worth to be celebrated. I stopped celebrating my birthday since the day I knew the truth. Ramdam kong nahihirapan siyang banggitin ng tungkol doon. Umalis ako mula sa pagkakasandal sa dibdib niya at tiningnan siya sa mga mata. Tiningnan niya rin ako pabalik. Nakita ko ang paglamlam ng mga mata niya at pagdaan ng sakit roon. Ano ba ang nalaman mo? Tanong ko. Inayos niya naman ang buhok ko. Sometimes for us to be able to forget the things we don't want to remember, we must forget an important part of our life, no matter how hard it is. Sagot niya. Ha? Nagtataka kong tanong sa kanya. The last time I celebrated my birthday was also the day I knew the truth about myself. I felt so guilty that for me to forget the guilt, I stopped celebrating it, and perhaps it did. You may not forget that part of your life. I want you to know that you don't have to carry that guilt forever. It's not your fault. I answered him. He just smiled and stared into my eyes. Seeing the consequences of the truth, I just don't know if I can do that. Ano ba ang nangyari para masabi mong kasalanan mo? I asked, eager to know the truth. It's still not the right time for you to know the truth. For now, let's just enjoy this dance. Saad niya. Isinandal niya ako sa dibdib niya at niyakap ulit. Hindi ko na siya kinulit pa. Lalo na't ramdam kong hindi pa siya handang pag-usapan ng bagay na yon. Hihintayin ko na lang ang panahon
Nahanda na siyang pagbuksan ako ng isang parte ng pagkatao niya. We just listen to the music and dance with our own pace, having our own little world that no one knows. Seconds turns into minutes, but we're still slowly dancing. I move away inches from him and look at his eyes. I tiptoed and leaned closer to him. I cupped his face using both of my hands and kissed his luscious lips. He was not moving until seconds after he responded to my kiss. Under the light of the moon above, we shared the most unforgettable and sweetest kiss we both ever had. Happy birthday! I greeted him between our kisses. I felt his lips moved and I knew that he smiled. Best birthday ever, he said after he stopped kissing me. We decided to take a walk at the seashore before we go back to the hotel. Queen was holding my hand as we walked side by side. We're just silently walking, but it was already fulfilling. I'm already the happiest woman today. My heart flutters every time the waves hit my feet. Yeah, it's cold, but as long as he's holding my hand, it's warm. He's always giving me the warmth I've been seeking for years. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa huminto kami sa isang lugar na tahimik at walang masyadong tao. Ganoon din ang ginawa ni Queen. Tahimik lang din siya sa gilid ko. Napalingon ako sa direksyon ni Queen nang magsalita siya. You're spacing out again. Seryosong saad niya. Ha? Are you really okay? Nag-aalalang tanong niya. Bumuntong hininga ako at kumalas sa hawak niya. Humarap ako sa kanya na siyang pinagtaka niya. Nagtatanong ang reaksyon niya sa ginawa ko, pero ngumiti lang ako. Using both of my hands, I reached his cheeks and looked straight at his eyes. I smiled sweetly. I'm okay and happy whenever I'm with you, so you don't have to worry about anything. Mahinang saad ko. Hinawakan niya naman ang mga kamay kong nasa mga pisngi, pagkatapos ay tinitigan ako pabalik. I'm beyond happy today, Julia. Thank you so much, he sincerely said. I looked at him gently and gave him my sweetest smile. I'm happy too, and thank you for letting me feel this happiness. Thank you for letting me be with you at the most special day of your life. Saad ko. It's more special because you're here. Sagot niya na mas nagpangiti sa akin. We were interrupted when his cellphone rang. He breathed heavily before he fished his cellphone out of his pocket. I have to take this call. Saad niya matapos tingnan kung sino ang tumatawag. You stay here, okay? I'll be back. Tumango lang ako sa kanya. Pinagmasdan ko lang si Queen na naglakad papalayo sa akin. Huminto siya sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Siguro para malinaw niyang marinig kung ano man ang sasabihin ng tumatawag sa kanya. I just watch his movements, every move of his mouth, his hands and even his facial expressions. And even if I'm just watching and admiring him from afar, I'm already happy and contented. I smiled when Queen looked at my way. I don't know if he saw me smile, but he did the same thing. Pagkatapos ko siyang tignan, tiningnan ko ang mga paa ko at natuwa ng matamaan ng alon ng mga paa ko. Yumuko ako at kinuha ang mga cute na seashells na nakita ko sa buhangin. I started to pick every seashells I saw. I've got a handful of them when I noticed that I was already far from Queen. It's even so dark here. Wala akong panahon magpanik, kaya sinundan ko na lang ang baybayin para makabalik kung saan ko huling nakita si Queen. Kinakabahan na ako pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad para mahanap ang harapan ng restaurant. Medyo napalayo na pala ako nang hindi ko man lang namamalayan. Napangiti ako nang makita ko si Queen at tatawagin ko na sana siya nang bigla na lang may humawak sa braso ko. Nalaglag ang lahat ng seashells na kinuha ko kanina dahil sa rahas ng pagkakahawak ng kung sino man. Fate is so playful. It's playing us. Saad niya. I startled when I recognized his voice. I was about to scream to ask for help, but he immediately covered my mouth using one of his hands. Inilayo niya ako mula roon at dinala sa medyo mas madilim na parte. Nasa likuran ko siya at ang lapit na ng bibig niya sa tenga ko. I can see that you're having fun with your boy tonight. What will he do if he'll find out the truth? Will he hate you or will leave you for good? He asked. My tears fell as I watched Queen searching for me. When he saw that I was no longer standing where he left me, there's something pierced my heart when I saw him got panic. See that?
He said over heels to you. But he doesn't know you that much. Saad ni Al. He will surely hate you until his last breath, Julia. Tumutulo lang ang luha ko habang nakatingin kay Queen. Nakakalabas lang mula sa loob ng restaurant na pinanggalingan namin kanina. May kasama na siyang mga crew ng resort at tumulong na sa paghahanap. Nataranta ako nang lumingon siya sa direksyon naming dalawa. Seconds after a long silence, I tried to escape. Nagpumiglas ako para makawala sa hawak niya. Dahil hinawakan niya ako, natanggal niya ang pagkakatakip niya sa bibig ko. Tulo! Before I could even finish my sentence, someone grabbed my hands and pulled me away from Al's tight hold. If I didn't do something bad to you the last time, I will surely do it to you now. Quinn screamed as he was punching Al's face. But Al seems not to care about it. He was laughing instead. What Al did made Quinn raging with madness. He didn't stop punching Al's face. I want them to stop, but I don't know how. I was just watching the two of them the whole time, shaking. Why so protective, huh? Tanong ni Al sa kabila ng sunod-sunod na pagsuntok ni Quinn sa kanya. I'm really gonna... Quinn shouted. This time, Al fought. He also punched Quinn's jaw, and that made Quinn to lay on the sand. Pumatong siya kay Quinn at pinagsusuntok ito. Nang magsimula na silang magpalitan ng suntok at magpagulong-gulong sa buhangin, doon ko lang nahanap ang boses ko. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Sinubukan ko silang pigilan pero hindi ko magawa. Muntikan pa akong madapuan ng kamao ni Al. Mabuti na lang at nasalag iyon ni Quinn. Laking pasasalamat ko nang dumating ang mga crew at inawat silang dalawa. Agad na lumapit sa akin si Quinn. Hinawakan niya ang mukha ko at tiningnan akong mabuti. Humahango siya nang yakapin niya ako. Hinalikan niya ang ulo ko ng paulit-ulit at ang higpit ng yakap niya sa akin. I'm sorry.